off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Siyempre, kung yung minsan, di ba, mabait siya, mapalagpatawa. Yun, okay siya. Favorite ko. Masaya na siya pag nakikita namin siya, nagpapasaya na siya. Magaling siyang market, saka comedy. Magaling siyang magpatawa. Tulad pa na. Magaling siya magsalita. Magaling siya sumaya. Magaling siya market talaga. Pwede siya maging lalaki, pwede siya maging babae. Yun, nakakatawa. And yung jokes niya, bago. And yung pagka-pilosopo niya, parang, yun, nakakatawa. Wala nga eh. Hindi, malakas na mong basag. Malakas na mga asar. Mga asar, pagka yung nagbigay ka ng salita, mayroon na siya agad na pang-rest back na ano. Tsaka palatawa yung yung komedyante. Yun. Yung magustuhan ko sa kanya, yung pagpapatawa niya, yung napapasaya niya yung madaming tao. Jokes na rin. Kasi sobrang spontaneous siya. I mean, it's like natural. Yeah, parang. Normal lang, magustuhan mo siya dahil nag-entertain siya eh. Funny na mga banat niya. Yung dedikasyon niya sa trabaho niya, sa pagpapatawa sa mga tao. Well, aside from the fact na nakakatawa siya, yung type of comedy kasi niya, may substance, may substance siya in a sense na hindi lang yung bastang kundi meron siyang mga joke na malalalim. Though para sa iba, offensive or yung iba hindi talaga nila na-appreciate. Pero kung titingnan mo, yung iba may meaning talaga kapag nag-joke siya. And then, sabi nga diba, phenomenal yung pagdating niya. Kasi one of a kind, talagang one of the special comedian siya kumbaga sa Philippine show. We're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Yung kapag sobrang siya mga okray. Yung mga react lang niya sa mga yung mga audience minsan medyo may naiinis lang siya. Minsan may reaction kasi na medyo hindi maganda. Siguro yung pagka yung jokes niya, as in personal jokes na talaga. Tapos na parang yung seryosong, yung legit, talagang nakakasakit na. Minsan kasi pagkaseryosohan na, malakas siyang yung lalo sa showtime. Pagka yung nag-grade na siya minsan, kahit maganda yung performance ng pag ayaw niya, binababaan niya. Yun ang joke sa kanya. Hindi ko nagustuhan sa kanya. Kasi meron akong isang experience na nakita ko siya live kasi nanonood kami ng Showtime nung high school. Tapos parang ang napansin ko sa kanya, yung parang sa nakikita ng mga tao sa show, kapag sa show niya, parang sobrang saya niya ganyan. Pero kapag pala off-cam, parang namimili siya ng mga taong kakausapin, ng mga taong ititreat na parang hindi siya yung katulad na makita mo sa TV, kung i-compare mo sa so gano'n. Tsaka parang minsan, sumasobra na din yung parang paglalait niya sa mga tao kapag pinagtatawan niya. Lalo din sa kapwa mga bading. Well, parang minsan nagiging offensive. Sometimes, parang the jokes are nagiging overrated or cliche na sometimes kasi ridiculous. May mga panahon talaga, mga ilang beses siguro na nasosobrahan na yung sa kanyang kagustuhan magpatawa ng ibang tao, nasasaktan na rin yung iba. At dahil nga siguro sa professionalismo na pinapakita nila sa kanilang programa, ay hindi na nila sinasabi na ay mali pala to, kasi pwedeng mali na sabi ko kasi likas na rin sa trabaho niya talaga na magpatawa. At minsan kung may masaktan man is tinatanggap na lang nila yun na bilang katumbas sa nagawa nilang pagpapatawa sa mga ibang tao. Kasi walang issue sa atin yung orientation niya, walang issue yun. Pero may jokes kasi siya na una, offensive. Pangalawa, minsan hindi ko alam kung conscious siya na may nasasaktan siyang tao or dahil nga joke or dahil nga pagpapatawa lang, baka wala lang sa kanya or doon din sa tao. Pero bilang personally kasi bilang sensitive na tao, kung ako yung sasabihan or i-joke mo, baka ma-hurt ako.
So yun lang, siguro kung may hindi ako gusto sa kanya, yung may mga pagkakataon na baka hindi siya aware na may nasasaktan na siya. May napapatawa siya, pero may nasasaktan na siya. Ball, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. Marami nagiging masarcastic. Sasagot na ako kung ano-ano mga ano. Parang fair, pag tatanungin mo, hindi kasi sila sorry. Parang ganun parati. Siguro isang bagay na nakaka-inspire sa kanya is, di ba nga, matalinong estudyante kasi siya na honor student siya. Kung hindi ako nagkakamali, honor student siya ng high school. Tapos, scholar siya nung college, hindi lang niya natapos. Kasi nag-showbiz na siya. And then, kung sa batayan naman kasi ng pagkatao niya, yung pagiging totoo lang siguro niya sa sarili. In a way na, nagpapakatotoo siya, hindi niya kinakalimutan kung ano talaga siya, and walang issue sa kanya. Kumbaga, hindi niya kinakahiya kung ano siya. Alam na natin kung ano ibig sabihin. Ano yung pagpapakatotoo. Naniniwala ko na kakaiba talaga yung influensya ng isang taong hindi lamang may kapangyarihan dahil sa politika, dahil sa pangalan na dinadala niya, kundi na rin, iba talaga yung kapangyarihan na dinudulot ng ginagawa mo mismo. Malaki ang influensya niya siguro dahil sa kung ano man yung masabi niya, mabanggit niya, ay maaring magbago baguhin ito ang mga pananaw ng iba't ibang mga tao. Depende na nito sa mga tao kung gaano sila ka-critical sa pagpuna sa mga sinasabi niya. Kaya, para rin sa akin, nais ko sana na hindi lang si Vice ganda, pero lahat ng mga tao nakikita natin sa mga programa, lalo na sa national na mga programa, ay ingat sa mga nababanggit nila at sa mga naipapakita nila sa mga tao. Kasi kahit naman nagpapatawa siya, marami pa rin moral reasons na makukuha sa kanya, di ba? Okay naman, mabait naman siya. Pero may times lang po. May time lang talaga na iba na sinasabi niya. Siyempre funny, pero parang, alam mo yun, parang nang-aasar siya. Pero parang yung asar niya, parang hindi na asar talaga. Kasi parang funny yung pagkaka-execute niya nung asar niya. So, hindi siya nakakasakit ng iba siya? Parang hindi naman. Siguro in a way, maganda din siyang parang tinataas niya din yung nila at yung mga parang yung mga image ng mga bading sa society. Pero on the other hand, masasabi din na medyo nagpapakita din siya ng mga negative as a person. I think he's the one na parang nag-break ng stereotypes ng gay. Parang he's making gay na kind of acceptable or something to look up to sa society. What do you like about Vice Ganda? Sweet. Siyempre, di ba, spontaneous na. And, siguro yung sobra niyang pagiging totoo. Times mo na may higay Well, yung being true to others and siguro sometimes medyo crossing lang the line yung pagiging masyado niyang truthful and to the point na medyo nakaka-offend na doon sa iba. Pero kasi ganun yung sa comedy bar ganun talaga yung nila doon humor nila Bakit sa co-worker? As a co-worker, he's fun to be with and talagang no dull moments or everything. Ma'am, paano niyo po nakilala si Vice ganda? Kakainis naman yung tanong mo, nalulungkot ako. Hindi niya ako kilala ko siya. So anyway,
Sa TV. Yung naging, palagi ko mula nung dumami yung kanyang mga TV shows, nakilala ko siya. So, ano naman po yung nagustuhan niyo sa kanya? Kahit di niyo siya masyadong nakikita palagi sa kanya. Actually, yung una, honestly, hindi ko siya gusto. Si Vice Ganda. Kasi nung una kong, lalo na yung unang show niya, yung unang episode niya sa kanyang GGV, ba yun? Kasi feeling ko masyadong mapang-api, mapang-alikusta. So parang mula sa, siguro sa mga taong sanay na gano'n yung paraan niya ng pagpapatawa, ako na pumasok sa bilang bago no, sa kanyang ginagawa. Yung una, dumistansya talaga ako kasi hindi ko nagustuhan yung paraan niya ng pagpapatawa dahil palagay ko may mga, bagaman sinasabi niyang biro lang, sa huli babawiin niya, may mga atake siyang below the belt. Yung masakit na mas makasusugat. Sakita ko yun dun sa, yung isang show sa tanghali. Showtime. Oo, na bago pa yung Vice Ganda. Kasi madalas na subject niya, pagtawanan yung mga kapansanan eh. Yung bulok ng ngipin, yung bungal, yung maliit, no? Lalo na yung napanood ko isang episode na ginagaya yung mga artista. May ganun ngayon sa Showtime. So palagay ko may mga binabanggit lamang siyang paraan ng pagpapatawa na labis at siguro sa makakasira ng pagtanggap ng tao sa kanyang sarili, ng kanyang self-confidence na tinatawag. So, yun, nung una-una hindi ko siya gusto. Actually, ngayon dinidistansya ko na hindi ko magustuhan ang kanyang paraan ng pagpapatawa kasi ang ibig sabihin nun para sa akin, sinasang-ayunan ko yung mga anyo ng sa isang banda ay paghamak sa tao, sa kanyang nakikita o sa mukha o sa personalidad ng tao. So, may tatawa ko pero may distansya rin para maging conscious lang ako na hindi ako approve sa kanyang hindi ko ina-approvean yung paraan ng kanyang pagpapatawa. So, ano naman po yung masasabi niyo sa impluwensya niyo mismo sa mga taong, lalong-lalo na po sa mga kapunan? Siguro pwedeng tingnan sa dalawang punto. Yung isa, siguro positive din yun, na nagiging light yung treatment ng mga kabataan sa buhay nila. Yung pagtanggap ng nagaganap sa buhay nila ay nagiging magaang. Parang ang lahat ay isang biro lang. Parang gano'n yung nangyayari. No? Kaya kahit anong kapansanan nila, pag tumawa si Vice at pinagtawanan ito, natatawa din sila. Oo, di ba? So, kasi ang pagbiro ni Vice din para sa inyo, Chos lang ito. No? So, ang lahat ay isang biro lamang. Sa isang banda ay nakapagpapagaang ng buhay ng marahil mga bagay na hindi natatanggap sa sarili at sa laon kahit papaano ay matanggap. Sa isang banda, hindi rin maganda kasi nga hindi ko alam kung gaano nito sisirain yung mga pagpapahalagang moral natin, kung gaano napakahalaga sa atin ng pagkatao ng isang tao. Yun yung isang concern ko. Kasi syempre, sa commandments nga ng Diyos, di ba, igalang ng Diyos, sa susunod yung kapitbahay mo, huwag ka magnakaw sa gamit niya, no? Kung hindi mo ginagalang yung kapitbahay mo, iyan ba yung sa kanya itsura, limawa na, ang kanyang mga kapansanan ba, ay kapansanan na dapat pagtawanan o dapat magkaroon tayo ng simpatiya at may gawin tayo pa. So sa dalawang timbangan, dalawang bagay. Yung isa ay pwede magpapagaang ng buhay, pero habang nagpapagaang ng buhay, pinubuksan ka rin sa pagtatanong kung ano ang mga panibagong pamantayang moral at anong mga panibagong pagpapahalaga sa buhay na dapat nang bitbitin ng kabataan sa impluwensya ng paraan ng pagpapatawa na pagbibigay kasiyahan sa publiko ni Vice Ganda. Yeah. So, bilang isang guro po at isang professional sa asignaturang Pilipino, may napapansin po ba kayong pagbabago sa wika at kilos ng mga tao ngayon? Sa mga atinista, siguro immediate kung public kayo. Sa mga atinista, hindi. No, ang wika ninyo ay hindi ang influensya, ang makikita kong influensya ni Vice. Mas ako pa nga yung Vice, minsan nagchochos ako, chos lang, carry lang, no? Ang wika ng mga
Becky, no? Palagi ko nakaka-penetrate yan sa unti-unting mga bigkas, no? Pero yung kabuuan, sa atinista ha, sa tingin ko yung mga kayo, kung mga nakasalamuha ko, hindi naman Becky pa yung paraan nyo ng pagsasalita. Hindi ko lang alam kung napapasok yung kaisipan nyo ng pagka-Becky. Yun naman hindi ko alam. So sa tingin ko, ang sakop ng kanyang impluensya, may ano din may distinction between the elite and the masses. So I think nakaka-penetrate siya sa masa. Ang masa, pag pinasok mo yung kanyang teritoryo, maunawaan mo kung gaano kalawak si Vice Ganda, maintindihan mo kasi nga yun, dumarating siguro sa antas ng paghamak, pagpapatawa, tapos ganitong napakagaang nagamit ng wika. So sa tingin niyo po, masama po ba ito or mabuting epekto dun po sa masang tinutukoy niyo po na-prefer? Kasi ang problema ko nito, hindi pa ako nakatitiyak kung direktang may ugnay ang lahat ng ginagawa ni Vice Ganda ng paggamit niya ng wika sa kung ano ang tekstura ng wika ng masa ngayon. Kasi wala pang gumagawa ng pag-aaral, no? Kasi yung ginagawa sa tingin ko, yung immediate na nagagawa ni Vice Ganda, magaang yung wika, no? Nagiging wika ito na naunawaan ng lahat, no? Yung paggamit niya ng Filipino, ng Tagalog niya, no? Sa kanyang audience. Pero hanggat wala tayong siyentipikong pag-aaral o survey man lamang, kung direkta o indirectly natin maugnay ang impluensya ni Vice Ganda sa wika, hindi natin masasabi yun. Pero definitely, halimbawa ako sa immediate experience ko lang, hindi ko naman nakikita. Nag-guest na si Erap, nag-guest si Ejercito, si Natas Jinggoy. So, formal din siya doon. Tapos, alam niya pwede niyang kausapin sa ibang wika. Sino pa ba? Si sawa ni Richard Gomez, si Lucy Torres, di ba, Gomez, ginagamitan niya ng Ingles. So, sa mismong kanyang malay, alam niya kung kailan siya gagamit at para kanino ng wika. Ito ba'y para sa masang usually ay bahagi ng kanyang audience o ito ba'y para sa ang Ingles na para sa kanyang mga formal at nakapag-aral na mga bisita sa show. So, siya din mismo meron ganun. Diba before po, pag yung mga third sex po, medyo inaapi ng, parang di sila tinuturing na marginalize sila. Kapantay ng mga babae at ng mga lalaki. Tapos ngayon po, parang nire-represent po ni Vice yung mga third sex po. Tapos parang sa tingin po ng iba, parang nagiging pantay na po yung turing sa kanila po. Ano po yung masasabi mo? Oo, papaaway ako nito. Uy, by the way, sa pagpapahalaga ko ay depende yan sa kumakarga ng values niya o pinagmumula ng values niya. Baka kasi sabihin, napaka-morally upright ko naman masyado na sabihin si Vice Ganda, yung kanya influensya ng pagpapatawa. Actually, toilet humor naman yan di ba? Sa toilet humor, lahat ng mabantot, ng malansa, ng hindi katanggap-tanggap, parte ng ganito uri ng pagpapatawa ng Pilipino, yung mong pagpapatawang naglalantad sa mga kapansanan. Sabi ko nga yung sa bayan ng San Roque, naglakad ang pilay, naglakad ang pilay, nakarinig ang bingi at nakakita ang bulag, no? So laging silang subject ng ating pagpapatawa. Pwede rin maging tawag doon, maging ekspresyon ng kung ano nga ba yung dapat nating pulaan sa ating mga sarili. Kasi pwedeng ganun yun Alam, makita mo lang yung pagpapatawa na nakasisira ng mga dati ng pagpapahalagang moral, halimbawa sa paggalang sa individual, or pwede rin makita ang pagpapatawa isang ekspresyon o paraan, taktika, upang atakihin ang lahat ng pangit, sa gayon ay makalikha ng ideal. So parang ganon. So sa palagi ko kailangan pag-ingatan yun, kasi baka sabihin naman na ayoko ng pagpapatawa niya kasi naninira siya ng puri ng dangal. Sabihin naman sa'yo ay, sino ka para magsabing masama yung ginagawa niya, no? Pero syempre, kung maglilinaw ka ng mga pagpapahalagang moral at napakahalaga sa'yo na mabuo yung individual at ng kanyang kumpiyansa sa sarili, personally, I think, no? Hindi nabubuo ito ng mga pagpapatawa ni Vice, no? Hindi, maliban na lamang kung lalampas o mapupunta sa antas na political yung kanyang agenda sa pagpapatawa upang batikusin ang mga pangit at mula sa mga pangit ay lumikha ng binabanggit ko sa iyo ng ideya. Okay. So usapin ng third sex o ang pamumulaklak ng mga Becky, no?
pwedeng basahin sa dalawang antas na sabihin ng mga Becky na nasa ano na sila, hindi na sila marginalized, nasa sentro na sila, no? Kasi ang isang palatandaan ng kanyang pagiging tanggap ng sentro, naalala ko nun may isang kwento, hindi ko lang alam totoo, nang minsan nag-shorts ng maikli si Vice Ganda, ni-reprimand siya, biniro siya na may tonong reprimand, di ko lang alam kung gaano katotoo o chismis lang sa tabloid ito, ni Charo Santos Concho. Kasi naka-short siyang maikli, na nagmumukha siyang babae. Sa madaling sabi, nagko-cross-dress siya. No? Pero pagkaraan nun, no, ginawa niya na yung sunod-sunod na pati hairstyle niya. Dati, simple-simple lang, di ba? Ngayon, iba-ibang kulay, pati makeup niya na nagmumukha na talaga siyang babae. At of course, ang kanyang mga accessories, ang kanyang damit, no, ay halata nang nagko-cross-dress siya. Sa mga ganitong palatandaan, ibig sabihin, na wala na nagko-question doon. Malinaw iyong pananda na hindi na sila marginalized, no, na nandoon na sila sa gitna at tinatangkilik sila bilang mga empleyado ng showbiz na nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang audience. Okay? Ibig sabihin, kaligayahan yun sa kanilang part na makitang hindi na sila nagtatrabaho na kailangan kimkimin ang kanilang mga sarili. Nagtatrabaho sila na, eto na, nakakapag-cross-dress pa itong third sex na to. Yung kilusan ng yung mga pangkat ng gay. Pero, sa tingin ko, kailangan lampasan yun ni Vice. Kasi ang arena ng tunggalian o tagisan ay hindi dapat makulong sa kapangyarihan ng Becky sa entertainment. Kapag nasa academe na sila at naging sentro sa balitaktakang intelektual, na ibig sabihin na may kapangyarihan ang kanilang mga pahayag, ang ibig sabihin niyan ay tanggap na sila upang maging kaparte ng balitaktakan at bahagi o bilang sentro sa balitaktakan ng lipunan. Kasi parang, oo, tinatangkilik sila, pero sa entertainment, para magpatawa. Paano kaya kung dadalhin mo siya sa mga matinong larangan? No? Makikita ba natin ganun na kakalawak, kalaya ang pagtanggap sa third sex? Kaya nabawa, ang isang magandang patunay niyan, kung ilalantad na talaga sa halalan ang pagkakapanalo o pagkakahalal ng isang obviously hindi nagtatago na miyembro ng third sex. Kasi sasabihin natin, uy, secret lang to sasabihin mo naman may mga senador naman na pinaparatangang gay, di ba? Pero ang point, hindi sila naglalantad. So gay sila sa loob nila, pero pag nagtrabaho sila sa ganitong institusyon ng gobyerno, kailangan nilang itago yung kanilang sarili. So palagi ko ang kapangyarihan nila ay higit na makikita kung nanggiganito sila sa ganitong larangan at mga ganitong institusyon nang hindi kinukubli ang kanilang sarili. So makikita natin yan sa eleksyon. Halimbawa na kung mahalal na ng bayan ang isang gay bilang isang senador. Ibig sabihin, ang arena nila, hindi lang just to entertain the people with their pagka-Becky. No? Hindi ang arena talaga nila ay yung mga sinasabing larangan lamang na ibinibigay para sa mga babae at sa mga lalaki. So, kailangan natin hintayin yun. Pag nangyari yan sa eleksyon, hindi sila marginalized. Kamusta naman po si Vice Ganda as your kapwa katrabaho? Okay naman, masaya. Ano po yung mga characteristics niya na nagustuhan niyo po talaga? Yung makulit, yung pagkasama mo siya, walang dull moment, kasi masaya lang, makulit, panabiro, yung sense of humor niya sobrang habel. Nakatuwa siya. Wala naman pong time na medyo may time na hindi niyo po siya parang nagustuhan for a short time. Ako wala. Kasi wala naman. Parang hindi naman kasi minsan ng tao kahit sino naman pag puyat, pagod, minsan parang hindi mo siya pwedeng basta biruin na lang kasi di ba? Pero hindi naman dahil doon ayaw ko na siya.
kumbaga, as a respeto na rin sa pagod niya, kumbaga, iyaan mo na lang siya. So hindi naman siya yung gano'n na hindi nalalapitan kahit ano. Approachable naman. Ikaw, okay ka lang ba? Ano? Ano po yung tingin nyo kay Vice Ganda? Bakla siya. Aside from pagiging bakla, ano po yung parang influence niya po sa mga... Yung ano, nagpapasaya. Yung gusto niya masaya lang. Ano ba yung mo sabihin yung influensya niya sa akin? Pwede po sa'yo, and what do you think sa other people po yung nanonood sa kanya? Yung pagiging bakla niya. Hindi kasi di ba alam niyo naman pag bakla ka, hindi ka masyadong tanggap sa lipunan, hindi ka mababaw ang tingin ng tao sa iyo. Pero alam niyo naman siguro ngayon, iba na yung level ng bakla, parang pantay na. Kumaga, hindi lahat naman, kumaga ano na, kahit bakla ka, hindi ka na... Pero kasi si Vice, ang inaano mo sa mga tao na kahit bakla ka, huwag kang gumawa ng kakasama mo, alam mo yun, parang bakla ka na nga, nagpapalda ka pa, umayos ka na lang, bakla, okay na yung bakla ka, pero umayos ka, parang hindi ka sagabal or salot sa likod. Yun yung ano mo guys sa mga tao, influensya na hindi puro yung bakla, yun lang yun. Baka mayroon siyang naitulog. Diba? Paano po gulo ko, no? Paano po yung ano po? Yung the way na nagsasalita po? Parang the way nagko-converse siya with other people. Diba may times na parang nagiging curious po siya? Alam mo, kung hindi mo kasi kilala si Vice, mapipikon ka, magagalit ka. Pero pag kilala mo siya, matutuwa ka. Sir Tenorio, saan niyo po nakilala si Vice Ganda? Una ko siyang napanood sa isang YouTube video na pinakita sa akin ng isang kaibigan nung ito ay nung nasa ano pa siya nito, nasa comedy bar pa siya nito. Tapos unti-unti na rin siya sumikat at mas madalas ko nga siya rin ngayon napapanood siyempre sa Showtime at saka dun sa kanyang mga pelikula. Ano naman po mga nagustuhan niyo po sa kanya po? Nung una ko siya napanood, na refreshing kasi yung brand of comedy niya. Refreshing dahil although may matagal lang pinag-uugatan ang sarcasm bilang anyo ng katatawanan, siguro nakita ko na matalino sa isang banda yung paggamit niya ng pang-uuyam, ng sarcasm. Lalo tigit ang lagi niyang paksa o ang lagi niyang tema sa pagiging sarkastiko ay yung kawalan ng common sense ng mga kausap, ng mga tao. So para sa akin, naging sensational kasi yung ganong brand of comedy ni Vice Ganda. At siguro nung mas napadalas na yung exposure niya sa telebisyon, nakita ko rin na meron din siyang malilinaw ng mga paninindigan hinggil sa kasarian, hinggil sa mga tiyak na pananaw sa buhay. So yung mga binibitiwan niya halimbawa mga salita sa mga contestants ay bilang payo o bilang pagpapaalala ng mararahas sa katotohanan tungkol sa buhay. Okay? Sa isang banda, madalang natin makita yun, na yung pagiging tactless in a sensible way. Yun.
Ano po, meron naman po bang may pagkakataon po na hindi niyo siya nagugustuhan yung pamamaraan niyo po? Ngayon kasi, to be honest, medyo nakakasawa na rin. Dahil, sa tingin ko, dahil labis-labis na yung exposure niya, diba? Lalo pat meron na rin siya sarili niyang palabas. Katulad ng anumang fad, may mga pagkakataon na predictable na yung comedy ni Vice Ganda. Sa tingin ko, sa ngayon, yun pa lang din talaga yung nararamdaman ko sa tuwing mapapanood ko siya. Halimbawa sa mga pelikula niya, yung mga unang labas ng yung mga pelikula niya, using the same brand of comedy, okay pa. Pero nung dumami na yung mga pelikula niya, at pareho pa rin yung brand ng comedy yung ginagamit niya, nagiging kasi na nagiging predictable na nga kasi. Parang nangangalawa po, kailangan niya maglabas ng bago. Sa tingin ko, sa kahit na sino ng artist, kung artist man natin siyang matuturing, laging hamon kasi yon na pagkatapos mong lumikha ng isang tiyak na anyo para sa kanya comedy, laging may hamon na pag-ibayuhin o magbigyan ng bagong mukha dito sa brand na ito. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, napakabilis ng pagbabago ng panahon. Diba? A week after, days after, pwedeng mawala na yung isang fad. So, para rin siguro sa ikatatagal niya sa industriya, mukhang ang hamon sa kanya nga ay makalikha ng panibagong anyo ng craft na ginagawa niya. Sir, tunguin naman po natin yung epekto niya. Ano pong nakikita niyong posibleng epekto ni Vice Ganda sa mga kabataan po ngayon? Kasi katulad ng sinasabi ko kanina na yung pagiging straightforward kasi ni Vice Ganda, sa tingin ko malaking tulong siya. Para siyang naalala ko sa kanya si Papa Jack. Si Papa Jack kapag nagbibigay din ng payo, halimbawa sa radyo, ganun din, walang preno, diba? Kung mali yung ginawa mo, mali siya. Okay, so sa tingin ko, nagiging instrumento si Vice Ganda para paalala sa mga kabataan, diba yung values na dapat natin pinahahalagahan, diba? Madalas ko siyang halimbawa maringgan sa Showtime, halimbawa kapag may mga komento siya, sinasabi niya talaga sa mga kabataan ito ng mga kalahok na hindi enough yung halimbawa, hindi enough na ganito yung ginawa ninyo, kinakailangan kasi ng iba yung pagpasasanay, kinakailangan yung makita na sa ganitong larangan, labanan talaga ito kasi ng galing, ganyan. So, nasasabi niya kasi yung opinion niya. Sa ganung paraan din, kung babalik ako doon sa kanyang brand of comedy, marami nang nag-acquire na rin kasi ng ganoong uri ng pakikitungo. So, ibig sabihin, nagiging expression, nagiging pahayag natin sa pang-araw-araw, yung yung sarcasticong pagpapaalala na hello, common sense naman, halimbawa. So, nagiging maingat tuloy tayo sa isang banda na gamitin nga itong kuntong sentido ko muna ito para hindi tayo mahirita ng kapwa natin bagaman hilig kasi nga natin yung gano'n, yung mga nagtatanong tayo para mag-confirm, di ba? Bahagi talaga kasi ng pag-iisip natin yun. So, isang banda, paigi rin na maalala natin lagi na, okay, so, kailangan pala ay malinaw kaagad yung sinasabi ko, malinaw kaagad yung pag-unawa ko, otherwise mapupulaan ako ng ibang tao. So, sa isang banda, maganda rin naman yun. Nakakatuwa rin naman na may ganoon tayong accessibility sa tulong ni Vice Ganda. Sa pangkalahatan po, sa ating lipunan ngayon, ano po nakikita niyo po na influensya? Siguro, unang-una nakakatulong pa rin talaga siya sa pag-aangat sa industriya ng show business sa panahon natin ngayon. Malaki naman yung ambag na naibibigay, yung naibibigay niya, halimbawa sa pagbibigay ng aliw,
sa mga mamamayan, tanggapin natin, mahalagang salik talaga siya nung palabas nila na Showtime. At yung Showtime ay nakakasabay na halimbawa sa popularidad ng Itbulaga, baka mas matagal ng Itbulaga, diba? So, sa isang mas malawak na pagtingin, diba? Sa tingin ko naman, nakahanap ng isang kayamanan ABS-CBN kay Vice Ganda kasi naging magandang puhunan si Vice Ganda para sa industriya ng show business. Sa ganung paraan din, di ba, lagi-lagi naman natin sinasabi na lalo na sa kultura natin, napakahalaga ng pagiging optimistiko, napakahalaga na sa harap ng mga hamon ng pang-araw-araw na buhay, naalala natin umiti, naalala natin tumawa. So, sa tingin ko, ngayong lumipas na yung panahon ng nila Dolphy, diba? Ito naman yung panahon na halimbawa ng mga komedyante tulad ni Vice Ganda. So, ibig sabihin, yung mahabang kasaysayan din natin ng pagpapahalaga sa katatawanan bilang teksto sa lipunan, maigi na mayroong nagpapatuloy katulad ni Vice Ganda. Sa usapin naman po ng third sex, nasa na po kaya ang antas ng isang antas na po kayang lipunan ng mga third sex na? Kasi hindi yung po mapagkakailangan sa third sex guys. Sa tingin ko kasi, sa panahon kasi natin ngayon, napaka masalimuot na kasi ng usapin ng kasarian. Diba? Kumbaga, hindi na nga yata tama na makita lang na merong first, second, third, or even fourth sex kasi meron ng fifth, sixth, seventh, eighth, and so on and so forth. Kaya kumbaga sa usapin ng spectrum ng gender, lalo't higit naglitawan yung mga social networks at iba pang mga influensya ng mass media. Napakadami ng categories ng kasarian. Si Vice Ganda though, pinangahawakan niya pa rin kasi yung matagal na nating nosyon ng bakla. Kasi sa Pilipinas, pag sinabi nating bakla, hindi natin naiisip yung mga mukhang straight na lalaki na nagkakarelasyon sa kapwa straight, mukhang straight na lalaki. So, ang notion kasi natin ng bakla ay yung effeminate, transvestite, nag-crossdress. Okay? At si Vice Ganda ay nasa ganung kategorya. Diba? Effeminate, cross-dressing, kahit yung pag tinanong mga susuot niya, diba? Loud na tao. At hindi yata sa tingin ko din naman masama yun dahil nga sa isang banda, naiaangat niya yung antas ng ganung kategorya na sa lipunan natin na nananatili pa rin naman ang marginalisasyon ng mga bakla. Ay napakahalaga na mayroong mga icons tulad ni Vice Ganda na nakakikitaan halimbawa ng pagiging marangal. Diba? So, inaalis niya lahat ng konotasyon ng kalaswaan, konotasyon ng pagkamababaw na kinakawin natin sa kasariang bakla. Although, hindi natin siya masasabi na encompassing, meaning hindi siya yung representasyon talaga ng homosexualidad sa lipunan. Kasi nga, again, katulad ng sinabi ko, napakalawak na ng spectrum ng kasarian. Marami ng bagong umuuspong na kategorya na sa tingin ko, nangangailangan din ng sarili-sarili nilang mga representasyon. Sa ngayon, nasaan itong mga representasyon na ito, may pagtatangka ang mga independent films na ipakita itong iba't ibang representations ng gender, although sa kasamaang palad para nagiging excuse lang din ng mga independent films para gumawa ng mga sleazy na pelikula, diba? Na malalaswa sa isang halos pornografia na, diba? Kaya, well, yun, siguro sa usapin ng bakla, sa usapin ng pagkabakla,
kahit pa paano may naitutulong din si Vice Ganda sa pag-angat ng kanilang estado sa lipunan. Bagaman, napaka-ideal ng ganoong pagtingin kasi harap at harap pa rin tayo sa katotohanan na kaya siya nakakatawa ay dahil bakla siya. Diba? At mula naman 1940s, 1950s sa pelikulang Pilipino, ganun na rin talaga ang pagtingin sa mga. They made a statue of us and they put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs, have fun, have fun. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to.